Apektado ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal ang ilang lugar sa Batangas at Cavite. Dahil diyan, suspendido ang klase bukas sa ilang lugar doon. Kuha po yan ng GMA Integrated News sa General Trias sa Cavite ngayong gabi. Kitang-kita na parang maulap ang paligid dyan. Ilang residente ang nakapansin na mas kumakapal ang smog ngayong gabi na nagsimula raw makita alas 7 ng gabi. Paalala ng PDRRMO sa mga residente na magsuot ng face mask at kung maaari ay huwag na munang lalabas kung hindi kinakailangan. Dahil sa VOG sa Batangas, walang pasok sa lahat ng antas sa Calatagan, Balayan, Lian, Nasugbu at Tuwi. Sa Cavite, kanselado rin ang pasok sa lahat ng antas sa Alfonso, General Emilio Aguinaldo, General Trias, Kawit, Magallanes, Mendez, Noveleta at Silang. Pinatatawag na ng Senado ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services para sa investigasyon sa mga alegasyon laban sa sinasabing kulto. Maging ang Commission on Human Rights mag-iimbestiga rin. May report si Chino Gaston. Nakatanggap ng liham mula sa Metro Manila ang Socorro Bayanihan Services sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Galing ito sa Senado na nag-iimbita sa grupo na dumalo sa pagdinig sa September 28. Sabi ng pinuno ng grupo na si Jaren Esquilario alias Senior Aguila. Tawag yan ng Senado, harapin namin kahit wala kaming pera. Bukod sa Senado, maging ang Commission on Human Rights, nais na ring imbestigahan ang mga alegasyon. Darating doon ang ilang kinatawan ng CHR para alamin kung may paglabag nga ba ang sinasabing grupo. Itinanggi na ng grupo ang mga alegasyong sa pilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, pagkakasangkot sa droga at pagkakaroon ng private army. Hindi rin daw totoong minomolestya ang mga menor de edad nilang miyembro. Matatanda rito sa organisasyon, nasasaktan, umiiyak, kasi wala namang katotohanan yan. Sa loob ng bahay ni Gilario kung saan sinasabing nakatago ang mga armas, mga audio at video equipment ang ipinakita sa amin. Para raw ito sa mga performance ng kanilang dancing at singing groups at recording ng kanilang FM radio station. Bagamat hindi namin matiyak kung may mga inilabas na sila rito bago pa kami dumating. Itinanggi rin ng mga residente na pinipigilan silang lumabas ng komunidad at hindi rin pwedeng dalawin ng mga kaanak. Minsan-minsan lang ako pumunta dito, nag-supply ng isda nila. Nandito po nakatira yung mga nanay at tatay ko po. May sagot din sila kaugnay ng sinabi ng isang dating miyembro na meron silang tinatawag na Agila na sumasabak sa military training at inaarmasan para umano magbantay tuwing may balitang may pulis na nag-iimbestiga sa bayan. Yung sinasabing mga miyembro ng Agila cluster na tinitraining for parang rescuer ba namin for any emergency. Ang isa pang miyembro, si Marilyn Jacobe, umiiyak at humihingi ng tulong. Gusto lang ko sir, magpatulong ako na pauwi ang anak ko dito. Kinuha raw ng Socorro LGU ang kanyang anak para tumistigo laban sa grupo. Naghain na ang grupo ng writ of habeas corpus para maibalik ang anak ni Marilyn. Ganito rin daw ang nangyari kay Norlin. Ayon sa kanyang ina, kinuha si Norlin ng Socorro Task Force Kapihan at nabawi lang nila dahil sa writ of habeas corpus. Kaya sabi ko, kukunin ko talaga kahit anong mangyari. Nananawagan ng grupo sa lokal na pamahalaan na mag-usap na lang para mabigyan linaw ang mga aligasyon at masolusyonan ang ilang taon na raw na hindi pagkakaunawaan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tsokolate raw at hindi dolyar ang isinubo ng babaeng tauhan ng Office for Transportation Security o OTS na iniimbestigahan sa pagkawala ng pera ng isang pasahero sa NAIA. Yan daw ang depensa ng babaeng tauhan ayon kay OTS Administrator Mau Aplaska. Pero duda ang fact-finding committee ng OTS. Suspendido at sinampahan ng OTS ng kasong grave misconduct ang airport screener, gayon din ang kanyang supervisor at isa pang airport screener na nag-abot sa kanya ng tubig. Pinag-aaralan din ng OTS na magsampa ng reklamong theft o pagnanakaw. Iimbestigahan din daw ang 14 na OTS personnel na kasama nilang naka-duty. Nais ng Transportation Department na patawan ng maximum penalty ang lahat ng mapatutunayang guilty sa insidente. Sabi ng Manila International Airport Authority, walang lugar sa NAIA ang airport frontliners na gumagawa ng mga bagay na taliwas sa pagpapabuti ng serbisyo sa NAIA. Naglabas ng ebidensya ang NTF-ELCAC na patunay daw
sa kusang pagsuko ng dalawang community organizer na nagsabing dinukot sila ng militar. Talagang may plan na kayo talaga na mag-surrender. Dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na wala na kami trabaho ng RHB sa loob. Ipinakita nila ang anilay video ng pagsuko ni na Jonila Castro at Jed Tamano. Ang binanggit nilang RHB na tatrabaho umano sa kanila ay kalabang grupo umano ng New People's Army kung saan kasapi umano si Jonila. May mga sulat kamay din daw na mula sa dalawa na nagsilbing sinumpaang salaysay sa Public Attorney's Office. Dito nakasaadang umano'y pag-amin ni Castro sa 4 na taong magiging miyembro ng kilusan. Naroon din daw ang Commission on Human Rights at mismong mga magulang ni Tamano nang sumuko ang dalawa. Sinusubukan naming makuha ang panig ng kampo ni na Jonila at Jed pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nagprotesta ang ilang grupo ngayong ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Never again! Never again! Never again to martial law! Nakaitim ang mga ralista sa liwasang Bonifacio na simboloan nila ng madilim at malagim na yugto ng bansa. Git nila tila nabubuhay pa rin ang bansa noong 1972 kung kailan idideklara ang batas militar. Ipinunto nila ang patuloy na pag-atake sa mga aktivista gaya raw ni Jed Tamano at Jonila Castro. Nagkaroon din ng kilos protesta sa tapat ng Korte Suprema. Panawagan ng grupong Defend Southern Tagalog, ibasura ang anti-terror law. Sa Menjola, nagtirik ang mga ralista ng mga kandila bilang pag-alala sa mga biktima ng human rights violation ng martial law. Pero ang ilan dito, pinagsisipa ng mga pulis. Sinubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang Malacanang. Pero sabi ng palasyo, wala silang ilalabas na pahayag. Tara, G! Sa mga gustong makakita ng magagandang tanawin at matuto sa kasaysayan, may pambato dyan ang Ifugao. G tayo sa Batad Rice Terraces. Natatanging ganda na pinagmumula ng kabuhayan, 2,000 taon na masaganang ugnayan ng tao at kalikasan. Yan ang mga hagdan-hagdang palayan sa Batad Ifugao o mas kilala bilang Batad Rice Terraces. You know? Ganda. Amazing. Amphitheater of Ifugao kung tawagin dahil kung tatayo ka malapit sa pinakatuktok, aakalaing may konsyerto ang inang kalikasan sa hanay ng mga palayan. Sa matatarik na gilid ng bundok, hinulma ang mga bakod na gawa sa bato o putik. Yan ang nanghalina kay Jan Michael, isang travel vlogger galing Tarlac. Mahilig kami sa nature, mahilig kami sa history, yung mga terraces, parang sinukat. Tapos maiisip mo kung paano nila ginawa yun kasi ang taas eh. Wala silang ginamit na machine para gawin yung rice terraces. Bahagi ng kanyang paglalakbay ang pakikipagsalamuha sa komunidad. Lahat naka-smile tapos napaka-knowledgeable nila, kinuwento sa amin yung tungkol sa mga dialects nila, yung history ng rice terraces at napakasarap din ng pagkain. Itinuturing na heritage sites ng UNESCO ang rice terraces sa Cordillera. Modelo raw kasi ito para sa buong mundo pagdating sa agro-ecosystem. Medyo mahaba lang yung trek, pero kaya naman kung kasi pwede naman kayo magpahinga habang ini-enjoy yung view. Puntahan nyo guys kasi nakakamangha talaga. All set na ang lahat para sa pagbubukas ng NCAA Season 99 sa darating na linggo. Bukod sa basketball at volleyball games, magbabalik na rin ang iba pang sports. May report si Katati Bayan. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful Season 98 last year, asahan ang mas intense na bakbakan at aksyon on and off court. Inanunsyo sa media conference kanina na maraming NCAA events ang magbabalik this season, kabilang ang face-to-face taekwondo at chess games. Magbabalik na rin ang badminton at table tennis sporting events. 4P championship daw ang goal ng Letran Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo.
Team to beat din this year ang basketball team ng De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Malaki naman ang pasasalamat ni LPU Team Captain Enoch Valdez sa NCAA. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na rin daw ang ibang teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Kapag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat na. Yeah. Layunin daw na NCAA na lalong ilabas ang galing, disiplina at excellence ng kabataan sa sports at maging kampyon sa kanilang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hope. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa linggo na ang opening ceremony ng NCAA Season 99 New Heroes of the Game, kung saan magpe-perform ang ilang Sparkle Stars. May special participation din si Asia's multimedia star Alden Richards. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ready nang magpa-K-League ng Pinoy fans ang GOT7 member na si Bam Bam na nasa Pinas ngayon. Naglabas naman ang pahayagang agency ng Blackpink sa gitna ng balibalitang hindi magre-renew ng kontrata ang ilang miyembro nito. May report si Aubrey Carampel. Last month pa natapos ang kontrata ng global K-pop icon na Blackpink sa label o agency nilang YG Entertainment. Ngayon lumabas ang mga ulat mula sa ilang industry insiders na tanging si Rosé lang daw ang nag-renew ng contract. Habang tumanggi umano sina Jennie, Lisa at Jisoo sa offer ng YG. Agad naglabas ng pahayagang YG. Sinabi nitong hindi pa kumpirmado ang contract renewal ng Blackpink at patuloy pa nila itong pinag-uusapan. Wala pang statement ang Blackpink kaugnay nito. Nasangkot sa minor car accident sina Lino, Hyunjin at Sangmin ng K-pop group na Stray Kids. Ayon sa JYP Entertainment, maayos naman ang lagay ng tatlo pati ang kanilang staff. Pero hindi na makakapunta sa Milan Fashion Week sina Lino at Hyunjin. Cancel din muna ang live birthday broadcast on YouTube ni Sangmin. Tuloy sina Bang Chan, Changbin at Han sa 2023 Global Citizen Festival sa New York na gaganapin this weekend. GOT7 member Bam Bam is in Manila. Biro niya bakit hindi raw umuulan. Tinutukoy niya ang pinakikinggan niyang kanta lately na Raining in Manila. Nirepost at sinagot ito ng Lola Amor na kumanta ng OPM hit song. Bukas gaganapin ang solo concert ni Bam Bam sa Quezon City. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinarayo ang Cavite City Hall dahil sa maagang, sobrang aga, pero maganda yung Christmas setup doon kasi may pa-snow pa. Ay, nako. Bukod naman sa Dapitan Arcade at Divisoria, alamin kung saan pa makabibili ng murang Christmas decor. Ito yun, abangan mo. May report. Si Juan Aquino. 95 days till Christmas, pero sa Cavite City, Paskong Pasko na. Tadtad na ng mga pailaw ang kanilang City Hall. Dinarayo ito ng mga gustong mag-picture-picture. Bukod sa Christmas pailaw, may pa-snow pa. Atraksyon din ang kanilang dancing fountain. Araw-araw na may enjoy ang Christmas lights display mula 6 p.m. hanggang 12 midnight. This the season to decorate for Christmas. Pero sa sunod-sunod na taas presyo ng bilihin, carry mo pa nga bang mag-deck the halls? Sa Quezon City, Dapitan Arcade is the place to be para sa mga nais ng budget-friendly Christmas decor. Ang Christmas lights, 200 to 500 pesos. Ang Christmas balls, 350 to 500 pesos. Kung gusto ng level up na dekorasyon, may kapis parol, snow lamps, snow lantern, at Christmas village. Kung mamimili sila, dapat agahan nila ngayon kasi medyo mura pa talaga. Mas mura po kumpara sa mall. May mga murang pandekorasyon din sa showroom na ito sa Quezon City. Ang nutcracker mula 375 pesos pataas, depende sa size. Meron ding reindeer at mga Christmas balls at poinsettia. All year round ang tindang Christmas decor dito, kaya naman kahit maaga pa, pwede nang mamili. Ang karamihan daw sa mga presyo ng tinda dito hindi naman magtataas, maliban na lamang sa mga bagong items.
Ang mga Christmas tree mula 750 pesos pataas. Pwede rin daw magpa-design ng Christmas tree depende sa theme. Sa Quiapo, Maynila naman, ang bilhin 900 pesos hanggang 1,800 pesos depende sa size. Habang ang Capiz Parol mula 600 pesos hanggang 8,000 pesos. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako po si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si June Veneracion mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.